binabatikos natin ay yung choice nila. Na in spite of all the evidence, in spite of the, kumbaga, it's their tendency to disregard yung the lived experience of 40% of the electorate. Manang Chavit declares full support for President Sara Zimmerman Duterte po. Matagal na po niyan sinasabi yan, di ba? O ngayon na lang officially. In this case, ang mga aktivista natin are people like Mike Defensor, who doesn't hold a government position, but is very prominent in the coalitions and in the various activities that are raising awareness about the government's failures and continuing failures. Kasama na din dyan. Another person naman who holds a government position, Attorney Harold Vespicio. O sino pa ba? Marami pang iba. These people are activists and yet are particularly targeted for cases. Ngayon na lang ako nakakarinig uli ng mga kinakasuhan for things like sedition, inciting to sedition, and so on. These are supposedly crimes against the state. The state, of course, wants to protect itself, but never has the state been under such severe criticism as today, compared to and comparable to 1972 and onwards, or the Marcos Sr. martial law years. Yung paggamit, of course, yung widespread corruption, magsalita ka lang, isang salita lang, alam na natin lahat. The use of the word maleta encapsulates the pervasive corruption now ongoing in the Marcos administration. So, ang paggamit ng state resources para sa personal na kapakanan ng ilang mga opisyales ng gobyerno doesn't escape the notice of the people and have led to widespread instability and dissatisfaction. Wini-weaponize ang batas at ginagamit ang sa mga aksyon na maikukumpara sa rahas at dahas ng martial law Marcos Sr. Ang difference, hindi ginagamit ni Marcos Jr. ang military, ang ginagamit niya ay the civilian law enforcement agencies such as but not limited to the PNP and the NBI. So, eto, ngayon. But the one happy news today, happy birthday Vice President Inday Sara, Vice President ng puso natin. Tuloy ito, not just the Vice President of the country officially, but also the Vice President in our hearts. And hopefully, President in 2028. So yes, sabi ni Ma'am Susan Reyes, very oppressive na po ngayon sa bayan. Totoo yan. Very pervasive at tumataas po ang kahirapan dito sa bansa. Yung dati na nating sinasabi na dapat tinututukan ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, ay hindi pa rin tinututukan to this day. Ang nakita natin na pinaprioritize nila, impeachment ni Vice President Inday. Pag-pursue sa mga kaso ng mga taong nag-disagree sa kanila o nagka-criticize sa kanila. And of course, the priority of maletas. Ayan ang nakikita natin. Bukod pa dyan, may nabisto pang intent for charter change. At ang purpose ng charter change na yon, term extensions. Kung sa bagay, matagal na yung warning na yan. And early in 2024, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayoko sana na magsalita ako laban dito kay Presidente Marcos. Pero it can no longer be helped. Ang nagtulak sa kanya, People's Initiative. Bakit? Kasi ang liwanag na ang purpose niya ay para magtagal ang Marcos administration. Ngayon naman, humihirit siya na he's worried about continuity. Ay sus, ano yung susunod dyan? Kailangan i-extend ang termino niya para mag-guarantee ang continuity
Ay nako, kaloka. So, ano ang pinopokusan natin ngayon? Of course, yung mga pangyayari sa Senado, warrantless searches that are ongoing now, lalong-lalo na pagdating kay Bato. But we can also say warrantless arrest. Dahil hindi pa dumadaan sa hukuman ang warrant na binabalanda ng NBI at ng PNP laban kay Senator Bato, the taking of Senator Bato will be an illegal, warrantless seizure of a person, a warrantless arrest. The good news is, mag-uumpisa na ang mga hearings tungkol, o magtutuloy na ang mga hearings sa Blue Ribbon Committee. So, ano ang mga i-anticipate natin ng mga pangyayari? It will not be easy in the Senate. Tandaan po natin yan. Desididong-desidido ang minority na manggulo. Desididong-desidido sila na mag-force ng deadlock. Okay. For the moment, the majority is safe, at least until Wednesday. After Wednesday, they will be safe all throughout the break. Okay? Walang kailangan mag-alala. Kahit sabihin pa natin na makulong si Senator Jinggoy during the break, hindi nila mababago sa ngayon ang majority. Okay. So let's take it one day at a time. Bakit? Kasi nga, something has always been happening to prevent major disaster on the part of those who want change, on the part of those who are not aligned with the current administration. Yep, malapit na daw mag-line of 6 sa countdown dito sa likod ko. 708 days until the 2028 national elections. So, sabi ni Ma'am Celeste, grabe nakakakaba. Huwag munang kabahan. Unang-una, hindi tayo nakakaisip ng malinaw pag kinakabahan tayo. So, ano ang mahalagang gawin? Fight. Continue to make it off record, even if it's just on social media, to make off record yung pagtututol natin sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Yung pag-o-oppress kina Senator Bato. Okay? Tutulan natin yung mga propaganda na lumalabas courtesy of your friendly, not so friendly, or actually not so friendly neighborhood trolls. Abangan natin yung pagpo-propagandize sa mga pangyayari sa Senado at doon sa pag-aresto o sa intensyon na arestoin si Senator Bato. Anong sinasabi nila? This is about accountability. Yung pag-file ng mga kaso, yung ICC, is this it really about accountability or really about pursuing a particular political agenda and the weaponization of the law to effect that? Ay, nako. Di ba? At ang iniintay natin, kung totoo talaga itong pagbuhahabol nila ng accountability. Bakit ang ilang mga nag-aminado sa flood control o yung mga recently resigned na mga undersecretaries na pinangalanan at itinuro ng mga sangkot dito sa maleta at flood control issues ay hindi pa po hinahabol at wala tayong naririnig na mayroon silang mga warrant. Bakit ang mga nai-issuean ng warrant ay very conveniently political opponents? Bakit priority yung impeachment ni VP Inday? Sabihin na nating accountability yon. Bakit kay Presidente walang ganon? Despite the fact na itinuturo siya ni Saldico. So we go back. Anong gagawin ni Speaker Martin Romualdez bukas? Marahil ituturo niya uli si Zaldico and everybody from that level and down. Siyempre,
sasalbahin niya ang sarili niya. Wake up call. Yung nag-away sila ng ilang mga, how do you call this? Denizens ng Malacanang. And now he has to play nice in order to prevent na masabi siya doon sa may masabi siya, masabi tungkol sa kanya ang Malacanang. To prevent that, he will have to play ball with Malacanang. So, besides, nasa personality naman ni Speaker Martin Romualdez to stick to family. Sa totoo lang, kahit nung kinakasuhan siya, di siya nagsasalita laban dun sa mga nakaupo dun sa Malacanang. And I use the term mga with precision. So, ngayon, ano sa tingin ninyo ang mga how do we hold on? Simple, by continuing what we're doing. Kapit lang, stay on the same side, stay together. We are still the biggest voting bloc in the country. The people described as DDS. Kaya nga, ang daming hinahire na tools. The purpose is to defeat us. To defeat us on social media because we've already won social media and we keep holding on to the majority of the voices that are here. But more than that, they're trying to get us to change our minds about the previous administration. Unfortunately, yung kanilang coal farms at kanilang recasting, ang kanilang pagpopropagandize ng mga issues against the Dutertes cannot compete with what we call the lived experience. Tayo mismo naranasan natin ang Duterte administration. Lahat tayo may kwentong Duterte. Lahat tayo may kwentong namimiss ko ang Duterte administration. So, yun lang ang kailangan natin maalala. Yun lang ang kailangan natin tandaan. Napaka-galvanizing and unifying ng niranas natin na yun. And the truth is, they're coming after the DDS, VP Inday, former president, all their associates, and all those who believe in that kind of governance. They're coming after us because it doesn't fit their agenda. It doesn't fit. Good governance is not in their vocabulary. What they want is to continue the previous administration's practice of continuing to steal from our tax money and continue to promise us things they're never going to deliver. Bumabalik na po tayo dun sa panahon na hindi na naman tayo pinakikinggan, hindi tayo nakikita. Nakikita nila sarili nilang kapakanan, pagpapayaman sa sarili, pagpapatuloy sa kanilang hawak sa poder, kanilang hawak sa nilang kapangyarihan. And not just that, sa pag-exonerate ng mga kasama nila, mga kamag-anak, mga ano bang tawag doon? Co-conspirators in what may be the biggest plunder of the Philippine Treasury since Marcos Sr. Diba? You know what's even worse? Yung mga taong dating never again, yung mga tao dati na kung makahirit laban sa mga Marcos are now the ones who are co-conspirators along with them. Hindi man sila, let's say hindi sila nakakakuha ng maleta, tinutulungan pa rin nila i-prop up ang Marcos administration just because pareho sila ng pakay. Ayaw nila na masanay tayo na nag-i-expect na ang government natin has to deliver. Alam niyo yung totoo niyan, kung kailangan mag-deliver ng buong-buo ang gobyerno natin ng serbisyo, ng infrastructure, ng polisiya, edi ang liit lang ng kanilang mga maleta, baka bumalik sila to less than envelopes. So, ito ang ginagawa, itong nangyayari at fully aware tayo. So,
Tapos na rin ang panahon na nag-iintay tayo, nagagalaw, yung mga protectors of the people. Wala na tayong inaasahan kasi maliwanag na hindi nila intensyon protektahan tayo sa massive corruption na ganito, sa massive oppression na ginagawa ng administrasyon na ito. Wag na. Wag na tayong umasa, masasaktan lang tayo. Ano lang ang pwede nating asahan as of the moment? That there will be elections in 2028. Pipilitin natin yan. There will be elections in 2028. Yan ang pag-asa natin. And we need only to hold on until then. So, questions. Questions. Ay, maraming salamat pala sa lahat ng sumusubaybay ngayong araw na ito. Maraming salamat sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta dito sa Luminous, lalong-lalo na dito sa mga TikTokers such as, but not limited to, Ma'am Ana Torres. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyo. Kay EEM, thank you very much. Oops. Sino pa ba? Salamat kay Bart. Kapangalan mo yung cat ko. At thank you uli kay Sir Bart. Uy, maraming salamat sa inyo. Sabi ni Julian's World, sa darating na investigasyon, makikita natin gaano karami ang pinagtatakpan ni, Senator Pinky at Soto. Sabi ni Dio dyan, nung si Pastor Kiboloy inatake ng Ngagba, iilan lang kaming pumunta. Nung si PRD na-detain sa Villamor, iilan lang kami nagpunta. Nung hinuhuli si Bato, iilan lang kaming pumunta. Bakit kaya? I don't know. Bakit? Kayo magsabi niyan. Nandun ako eh. So what I can tell you is, nung nanawagan, pumunta ako. Hindi ko alam kung bakit yung iba hindi pumupunta. Hindi, bagong cut of course na. At nakikita na si Bart dito matagal na. Bart is a pure-blooded Persian. Kaya lang mahilig siya mag-ikot-ikot sa backyard. Kaya hindi siya bihira siya nandito sa sa live. Candace Endigan Bayan's recommendation of no bail for Senator Jinggoy prevail kahit graft charges lang. No, ang di-recommend na no bail is for the plunder case. Kaya lang they were filed together pero raffled separately. So, you can recommend high bail for graft. Yung no bail recommended will usually be for plunder. Because bail is a matter of right. Ibig sabihin karapatan ng bail, except kapag capital punishment yung charge and evidence of guilt is strong. So pwedeng i-challenge ni Senator Jinggoy yung amount of evidence and say that that he should be entitled to bail because evidence of guilt is not strong. Hi kay Danilo Yanga. Hi kay Melvin. Sabi ni Alben, sabi kahapon ni SP Alan, June 4 mag-start na sila sa flood control. Ano ang sabi ni Soto? Illegal daw. But daw? Ay nako, di ba? Unfortunately, nasabihan na yata siya kasi binigay naman ni SP Alan yung rule at saka yung number ng rule na yun. Sabi ni Rochelle, thank you for giving us a chance for hope. I'm waiting for tomorrow sa Senado po, watching from Switzerland. Yes. So, ganito yan para sa akin. Di ba? The one thing they cannot kill sa atin is hope. Unless tayo lang ang pwedeng pumatay ng pag-asa natin. Yung mga nagsasabing meron pa bang pag-asa, look, you make your own hope. Okay?
huwag kayong umasa sa ibang tao magbigay ng pag-asa sa atin. At tayo na yon. See the silver lining. Parati naman, ang nangyayari kasi lately, hinahanap nyo yung cloud imbis na yung silver lining. Minsan, sa mga panahon na madilim, isa lang ang kailangan magsindi ng kandila. Okay na tayo eh. Post ko. Nakita ko sa message, sa mga post kanina. Mga post. Totoo ba na pinatawag ni si Senator Joel Villanueva sa Malacanang? Wala po akong nakikitang ganon. Wait lang. Walang official reports. Meron po ba pwede mag-investigate sa ombudsman apart from impeachment? Sa ombudsman, pwede po ba sa BRC or any committee sa Senate? No, I don't understand the question. Mag-investigate sa ombudsman. The ombudsman kasi is an impeachable official. And while he can be investigated by the NBI, he is not immune from being called to inquiries in aid of legislation. So, hindi naman issue. Bakit? I don't understand. You're asking lang which body ang pwedeng mag-investigate. The same as an ordinary person. Yun nga lang, hindi mo siya matatanggal sa posisyon unless i-impeach nyo. But si Mig Zubiri sumali sa minority? Kasi ayaw niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Si JV din, inaapi na si Jinggoy na kapatid niya tapos simpatiya niya nandun sa kalaban. Teka, pinapresume niyo ba na magkasundo si JV at saka si Jinggoy? Si Sen JV at si Sen Jinggoy? Ina-assume niyo yun? Hindi po sila magkasundo or yeah, I know that they used to be at least civil with each other, pero I don't think that's the case right now. Sabi ni Artuano, ang pag-asa ng ating bayan ay nasa pagkakaisa natin na naniniwala sa ginagawa ng mga senador na pro-Philippines at hindi pro-maleta. Kaya magkaisa tayo para sa bayan. Sabi ni Chris, you are always very prim and proper kahit galit ka na minsan. Very professional. Parang napapadalas yung galit ko. Minsan miisip ko, sumusungit ba ako with my age or sumusungit ako dahil ito yung administrasyon natin ngayon? Very professional po kayo. Keep inspiring people. We're learning a lot from you. Thank you. Congrats, Sarah. VP Sarah naman. Congrats, VP Sarah. O kaya Inday Sarah. Pinakamataas satisfaction rating sa Pulse Asia at SWS kasi kaysa sa diktadurang rehimen. Ma'am Cathy says, good morning from California. Sana SP Cayetano will remain SP. Okay, balik tayo ha. Uulitin ko yung sinasabi ko kanina.
The last time somebody mentioned na may coup sa Senado was Senator Erwin Tulfo. Tinanong siya, tingin nyo may tatawid? Sabi niya, base sa body language, may 3 tatawid. Yun po yung basihan. Huwag niyo naman bigyan ng bigat yung mga ganyang klaseng salita. 'Di ba? Ano ang basis para doon? Huwag naman tayong nagpapaniwala sa mga ganyan. Ang intensyon ng minority ay takutin tayo para mawalan ng suporta yung majority. So every time na inuulit ninyo yung propaganda ng kabila, tinutulungan nyo sila. Push back. Push against it. Hindi po tayo naniniwala sa kanilang ganyan. 3 linggo na po nilang sinasabing may kudeta sa loob ng Senado. Pero 3 linggo na silang bigo. O diba? Kung mag-start po BRC hearings bukas, hindi pa po bukas. Ang subcommittee lang po ba? Hindi pa po. Okay, ganito yon. The BRC, yung subcommittee, that's a portion. Pwedeng yung BRC ang mag-umpisa. So we don't know how they're going to do it. Kung automatically or immediately maghihiwalay na ang subcommittee. Kasi pwedeng hindi pwedeng committee-wide muna yung pagdidinig. And by the way, June 4 pa po ang umpisa ng pagdidinig. May chance po ba na ipakita ng ibang senador yung mga pananakot sa kanila para lang lumipat sila? Ay, nag-uusap naman po sila. Sabi ni Thea, tumaas ang respeto ko kay Jinggoy. Especially nung naikwento ni Senator Marcoleta yung pinagdadaanan niya. Yep. Alam nyo, kinukulit siya, tinatawagan siya. Hindi po kapwa senador lang ang tumatawag sa kanya at hinihikayat siyang lumipat. Tandaan nyo yan. So, nga pala, ang i-expect natin bukas sa speech ni Martin Romualdez, ididiin niya si Senator Chis Escudero and Zaldico. Okay? So, sana yung mga nagsasabing lilipat na si Chis o lilipat ang ibang mayorya, tigil-tigilan nyo na po. They are already under a lot of pressure at pag sinasabi ninyong tatawid sila, parang nag-i-encourage pa kayo. Wag naman po ganon. Fight against it. Fight against the propaganda. Ginagamit kayo ng kabila kapag naniniwala kayo at parang pinopromote ninyo pag pinopost nyo yung mga ganon. So, wag natin silang tulungan. Thank you kay Bart. Uli. Sabi ni Try 879, makikita na talaga na personal gain lang talaga ang goal ni Zubiri. He's not a senator who is for the country. He's a senator for his own gain or interest lang. I'm still hoping it's... Sabi ni Gab, bakit hindi pangalanan ni Jingo yung mga nangungulit sa kanya? Kasi tutuluyan na siya. Binibigyan niya ng incentive para bilisan. Look, alam niyang may kaso siya. Alam niya na umaandar yung kaso na yon. Pero, he does, most likely kung ako siya, he will not want to make it worse. Dadating at dadating din yan. And every day that he can stave it off is another day that we win. So, it isn't always the answer to post things, to make things public.
Sometimes, keeping quiet about certain things is how you win. Parating there are different strategies and tactics for different occasions. Sabi ni Ma'am Awi, baguhin natin, may tatawid mula sa minority to the majority. Like Lapid, base sa body language. Base din sa kanyang nadulas yung sinabi niya. Thank you kay After Dark. Ooh, ang dami palang gifters dito. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ana. Thank you very much. Sabi ni Torrent, lipat nga ako dito, hindi ako napapansin sa Facebook. May point ka dyan. Sabi ni Ma'am Marlene, hindi na po yan sila lilipat with the negative 15 satisfactory of BBM. I don't think so. Uy, thank you kay Torrent. I don't think so. Yung mga nasa minority kasi, compromised na. Ikaw ba naman may maleta at existing kaso? Sabi ni Tatay Strauss, mayong gabi, sana mapublicize palalo ang taus-pusong pasasalamat at suporta ng masang Pilipino sa Senate Majority 13. Oo. O para dun sa medyo nagwo-worry, ayaw nilang mambatikos ng administrasyon. At the very least, to encourage naman natin at ipakita natin sa Senate 13 that we got their backs. Suportado natin sila. Thank you kay Torrent. Uli. Uy. Bait. Sabi ni Alben, ang ganda nito. Nag-uumpisa tayo ng isang may palagay ako na sasapi si Senator Lapid sa majority. So, ma'am, sabi na ito yung klaseng that's defeatist. Sinasabi ni Marjorie, parang wala nang pag-asa kasi by November meron ng bagong CJ sa Supreme Court na si BBM mag-appoint. So lahat hawak na ni BBM. Ma'am, 5 lang po ang maa-appoint ni BBM. So 10 pa, which will leave 10. Dun sa 10, 2 hindi in-appoint ni, 2 ang hindi in-appoint ni PRD. So outnumbered pa rin sila. So bakit naman base sa isa lang pangyayari, mawawalan ka ng pag-asa? Wala pa naman nangyayari. Parang yung mga tao na hindi pa nga nakakasuhan o wala pa yung mga warrants na lumalabas, sinasabi na nawala silang pag-asa. Ma'am, nitong weekend, akala nga natin malalagasan ng isa ang mayorya. Ang lumabas na warrant, bailable. So nakapag-bail kaagad si Senator Jinggoy, which means makakapasok pa siya sa Monday. Okay? Makakaboto pa siya. 3 araw pa ang session bago mag-recess. Ang dami pang pwedeng mangyari. Bakit inuunahan ninyo ng kawalan ng pag-asa hindi pa naman nangyayari yung worst case scenario natin? So, turn it around. Bakit puro walang pag-asa, walang pag-asa? Bakit may mga nagsasabing may pag-asa pa ba? Hello! Hindi po nanggagaling sa ibang tao ang pag-asa. Kayo po ang gagawa niyan. Look at the bright side. Look at the things that we still have. One of the biggest, brightest things on the horizon, they will never get the number of votes required to impeach VP Inday. Sasabihin niyo pa ba walang pag-asa? Ang daming nangyayari. Let's focus, kung na-worry kayo o nadidepress kayo, hanapin nyo yung silver lining. Number 1, hindi po matatanggal sa pagka-vice presidente si VP Inday.
Number two, mayorya pa rin ang may hawak sa Senado. Number three, kahit malagasan yan, hindi mapapalitan si Speaker Alan. O, mawawalan pa ba kayo ng pag-asa sa mga pangyayaring yan? The fact is, nakakalaban tayo. Nakakalaban tayo dahil gumagalaw ang ilang mga opisyalis natin at yung mga taong tumutulong sa kanila. So, huwag niyong tulungan yung kalaban natin by saying wala nang pag-asa. Tulungan natin yung mga tao na nangangailangan ng suporta natin. Sabi ni Guillermo, nakakapagtaka lang ang mga HOR, tahimik yata at nawalan ng atat nila sa impeachment at hindi nila call out ang mga senador. Correct, dahil sa tingin nyo ba mananalo sila sa impeachment? In-interview nga namin ang isa sa private prosecutor sa darating na impeachment, si Attorney Lorna Kapunan. At sinasabi niya na, tingin daw niya mananalo pa rin, base daw sa ebidensya. Pero I don't think her voice sounded very hopeful. So, tandaan ninyo, kung kayo po ay nawawalan ng pag-asa, imagine nyo lang yung kabila na ilang taon na nilang binabakbak si VP Inday, mananalo pa sa impeachment. Ilang taon na silang nag-a-attempt, ilang linggo na silang nag-a-attempt, ibalik ang mayorya dyan sa Senado. Nagagawa ba nila? Diba? Ma'am Geraldine, thank you very much. Ang sabi niya, ang impluensya nawawala. Ang pera nauubos. Pero ang pinanindigan at pinaglaban natin, hindi mawawala. Huwag susuko, huwag paghinaan ng loob, laban lang. Pwede naman kasi magpahinga kung napapagod or natatakot. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili ninyong makarecover. Pero balik sa laban pagkatapos. Thank you, Ma'am Mocha Princess. Ma'am, yung picture ninyo mukha kayong K-drama star. Sino ba yun? Yung nandun sa goblet. Sabi ni Little Saturn, walang bibitaw, watching from Geneva, Switzerland. Sabi ni Superior Success, never ako nawalan ng pag-asa. I know VP will be president. Nice. Sabi ni Jack, what I hate about this current administration is ginagamit nila lahat ng resources nila para ma-impeach si VP. Hindi, mga resources natin. Di ba ginagamit taxpayers' money? Sabi ni Len, good job, attorney, ikaw nagbibigay ng pag-asa sa pagbibigay ng advice sa mga nanghihina ng loob. Laban lang tayo. Yes, now. Minsan-minsan, aabisuhan ko din kayo kung ano yung pwede natin i-post para sila naman sa kabila ang mawalan ng loob. Sabi ni Alben, kaya ngayon lalong bumiblib ako kay Senator Jinggoy. Sabi, if this is the price that I would pay, so be it. Reminds me always of PRD. Basta Sen Jinggoy, big salute sa'yo. Lalaban tayo hanggang dulo. Kapit lang po. Yan, ang dami nang lumalabas na pakiramdam ko. Baka si Senator Lito Lapid ang lilipat sa majority. Ang saya nun kung sakasakali. Bikini man, Senator Lito Lapid. Sabi ni Who Jinx, Nadia. Sorry na lang Maletagang, the worst mistake you did in your life is you made a deal with the devil. Totoo yan.
And the worst mistake their troll farms are making is coming after the DDS. Alam niyo kung bakit? Pagdating sa Bardagulan, we invented that game. Sabi ni Rank, itawid lang ang investigation sa BRC, wala na ang mga kalaban, mahahawa na negative rating ni BBM. Negative na, no? Grabe na talaga. Sabi ni Jack, VP Sara will win the impeachment and VP Sara will be President of the Philippines this 2028. Fight, fight. Paano ba ako mag-share nitong live natin? O kasing TikTok ang hirap minsan pagka dito ginagamit sa phone. Sabi ni Ma'am Alice, I strongly believe hindi magtatanggumpay ang nasa kabilang parlor. Yup. Sabi ni Joel, Duterte Nation pa rin ang Davao del Sur kahit na pumirma for impeachment ang congressman namin dito. Ayong gabi. Ayong gabi. Sabi ni Torrent, hindi ba impeachment ay numbers game so baliwala ang ebidensya? This is how it works. The judges are senators. Senators are politicians. Senators who are politicians rely on good public opinion to win elections. So, the way to convince senators to vote guilty or not guilty pagka hindi political ang decision nila is through evidence. The problem is, this is a very politicized procedure when it comes to VP Inday. So now, it's really a numbers game. Sabi ni This Prep Me, si Migs baka mag-manifest bukas kasi binanatan, talaga na siya ng taga Bukidnon in Mindanao. Ay, talaga? Oh, yung mga taga Bukidnon dyan. Baka gusto niyo i-message, kuyugin niyo yung social media ni Senator Migs and tell him how you feel about him being in the minority. Sabi nila Arnie, humina nga po ang toll attacks ni BBM. Baka sila po ang nawawalan ng pag-asa. Basta mag-ingat po ang lahat dahil uulol na ang maleta gang. God bless. Ayan, yan ang gusto ko kasi when you observe very closely, makikita nyo na sila yung may problema ngayon. Kasi ang dami na nilang ginastos, but we're all still standing and sticking together and fighting for VP and fighting for the kind of governance that we want, which is, Duterte style. Sabi ni Rafaida, tama po, as long as we are strong and brave that we stand and back our 13 senators to fight the administration, the win is ours. Good. And look, it's 708 days till the 2028 elections. Kaya natin yan. Aabot tayo dyan. Unang-una, magsusurvive nga si VP Inday in position. She will be vice president until she becomes president. So, wala akong kaduda-duda dyan. Ang kailangan lang natin is to make sure that we bring her to 2028. Do not underestimate the value of our support. Kasi sa totoo lang, kaya napapagasto sila na napakadami ay dahil sa tuloy-tuloy nating suporta. Na pinaparinig natin sa kanila, na nakikita nila, na pwede ngang bilangin sa online ngayon sa social media. So,
Keep doing what you're doing because as long as we are speaking up, hindi nila tayo pwedeng lokohin na tinatanggap natin yung mga yung mga ginagawa nila. Sabi ni Ma'am Alice, I love your positivity. I think we should celebrate the fact that we are still surviving. It's not an ideal situation. Pero in the sense na hindi sila nagwawagi dahil ang dami natin, marami tayo eh. Yun, sabi ni Jack, mga Duterte supporters, po talaga ay tahimik lang pero sobrang dami talaga. Totoo yan. Ngayon, naiintindihan ko yung mga kailangan tahimik. Probably because of your job, because napapaligiran kayo sa pamilya ninyo. I get it. But there are many ways to show your support. Pwede rin naman kasing mabigla sila pagdating ng eleksyon, makikita nila talaga at mararamdaman nila yung lakas ng Duterte vote. Sabi ni Ma'am Angelina, we stand, Magic 13, fight, laban sa B. Hi, Aya. Sabi ni Josie, your thoughts about the suggestion of Asidre to give the flood control investigation to Ombudsman? I never thought about it. But, look, di ba ang ginawa nila kay VP Inday ay kinasuhan siya ng impeachment, pero dinala din sa Ombudsman yung ibang charges. So, ibig sabihin, pwedeng both. So, it isn't one or the other. Pero I think yung hinihikayat ni Kong Asidre is, wag na sa legislative bodies. Di sana hindi rin sila nag-Committee on Good Governance kung saan binakbakan lang nila si VP Inday, yung mga sumusuporta kay PRD, at si PRD mismo. Ngayon nila sasabihin yung ganyan matapos nilang gamitin the exact same strategy against VP and former President Duterte. Pass. Sabi ni Kelvin, wag na lang, please lang, wag po, sa iba na lang, wag lang sa Ombudsman. Sa amin po dito sa trabaho po namin, hindi pwede ipakita, sabi ni Jack Cortez. Yes, kaya kung kayo'y magpo-post, wag po yung unang-una, don't use your office accounts, don't use, use a pseudonym, hindi naman po siya illegal. Sabi ni Sarina, nag-mind conditioning sila kasi napanay pa interview pero kahit ano pa, hindi pa din naniniwala ang mga tao. Flood control. Kaya Soto nagmukhang iwan na. Sabi ni Yosa, alam ni Mig Zubiri na majority ng Bukidnon ay love si VP Sara. Ang actions ni Zubiri is leaning towards the administration kaya ayaw na namin kay Zubiri sa Bukidnon. Hindi kasi yata siya re-electionist sa Senate, Tapos na ang 2 terms. Sabi ni Ma'am Gracia, they can't shut us up. Marami kami dito Duterte. Yup. Sabi ni Felix, kung yung tatawid sa minority ngayon, malamang ligtas sila administrasyon ngayon. Pag si Sara na ang maging presidente, lalo silang delikado. Kaya laban na sila sa admin ngayon.
Sabi ni Jeneline, nakuha ko na mga sisters at niece ko for VP Sara. Ang father ko, lagi kaming nagtatalo kasi panay fake news na babasa. Kaya need ko talaga makonvince siya this elections for President Sara. I love that you're doing that. Starting with the family. Sabi ni Ma'am Hazel Therese, si Abante iyak at nagpapanik na bakit daw kasuhan pa, takot yata. Ito yung masaya niyan eh. Ngayon, kaliwat kanan sila nagkakaso kasi feeling nila, yeah, they have the advantage. Alam niyo ang buhay. Sabihan niyo nga yung kabila, ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. At mapasensya tayo at mahaba ang PC. Pero dadating at dadating yung araw na sila naman po ang kailangan mag-isip. Ay, baby ka, nagulat si Eva. Yes, baby. I'm sorry. Nagulat ka. It's okay. You have to go to the groomers tomorrow. Si Eva ang nandito. Nahigit niya yung yung ilaw ko. Ayan. Sabi ni Tungtung08, si JV hindi naman siguro makatulog yan, kakaisip paano mananalo sa next elections. Ay! Well, di ba ano yan? Nobody really can escape from the law of unintended consequences. Sabi ni Ma'am Alice, kapit lang tayo guys hanggang mailuklok natin sa presidency si VP Sara. Sabi ni Torrent, ako lang paki kahit may magalit sa akin, basta DDS solid. Yan. Yun, sabi ni Ma'am BM, Gen Z dito, sa Bicol, sa amin, halos lahat si Inday ang bet. Ayaw daw nila kay Hontiveros na pabebe masyado. Ay, sorry. Sinasabi nila talaga yon. Wow. So, additional na mga pwede natin gawin. Natatawa ako kasi yung mga trolls ngayon, tama kayo, humina sila kasi unang-una, wala silang masabi kung hindi, ano ba to? Bayad. Ganyan. At tatawa ako pag yun ang sinasabi nila, bayad ka lang, pro-China. Ay sus, labang bago. Hmm. Sabi daw ni BBM, I don't think it was a mistake to run with Sara Duterte. That was the best thing that we could do. We had the same idea of what needed to be done in government. And I am happy to report, hindi naman po siya nahirinan nung sinasabi niya yon. Sabi ni Strictly, nag-message ako kina Sen Aimee at Sen APC kasi nga talagang kita ko yung effort nila para mag-resist sa admin. I think that's one way to actually let them know andito tayo supporting them. Yan. Sabi ni Lintasia,
Yung dalawa kong auntie na pinklawan, nagpagawa ng banner ni Lenny sa bahay nila. Ginawa ko, nagpagawa din ako ng kay VP na ang laki. Kasama pa si PRD. They hate me now. Kala nila patalo ko. Grabe yung one-upmanship ninyo sa pamilya. Thank you, Sir Art. Sabi ni Cha ay, ask ko lang, bakit noong nag-press conference si Ombudsman Remulla after ng barilan sa Senate, sinasabi niya ayaw raw ibigay ang CCTV sa kanila samantalang ayon kay SP Cayetano, binigay nila after making copies. Baka hinihingi ng masyadong maaga. Natural, bakit ka magbibigay tapos wala kang tinitirang kopya? Dapat yung original sa inyo, may copy ka na lang nabibigay. So ako, I suspect that it was because they had to make copies. Also, they had to secure the original. Sabi ni Akazukin, ako, wala akong pake kung tawagin nila akong bobo, basta pinopost ko yung mga victims ng mga addict para makita ng FB friends ko na EJK ang sigaw. Duterte po kami lahat ng family. I'd rather go with the guy who worked to protect us. Sabi ni DDXE Explorer, the DILG is currently conducting nationwide consultation with the LGUs regarding the amendment of the local government code. Parang in preparation for Chacha. Para sabihin with the consent of the LGUs. Hindi ako nagugulat dyan. Or not only that, magpapa-amend sila ng local government code para para ma-extend yung terms. They're offering nag-o-offer sila ngayon sa mga LGUs because that's election related na. Sabi ni Strictly, ang tapang din ni Aplaska, talagang sinabi niya na spliced yung video na pinapakita sa MSM regarding sa Senate siege. Yan ang hinahanap natin na level ng tapang. Siya din pala tumulong matapos laglag bala. Oo, siya yung inasahan ni PRD, inutusan at inasahan ni PRD na ipatigil na yung laglag bala. Sabi ni Torrent, mga pinsan ko nga dati, no to Marcos, no to magnanakaw, no to martial law. Ngayon, why not na? Sabi ni Ma'am BM, pinsan kong UP Diliman grad na hardcore pinklawan, sabi, bobo mga DDS. Tinanong ko siya pabalik, kaya ka ba pumasa dahil, kaya ka pumasa dahil sa ako tutor mo, so sino bobo? Okay. Natatawa nga ako yung mga let me educate you. Magsasabi ba naman sa akin na yung mga taga-kabilang parlor na ano ba yun? Ang DDS, mga walang pinag-aralan. Uy, hiyang-hiya naman, 3 degree. Ayan ang problema. Ano yung sinasabi ko parati? Huwag mag-sweeping generalization. Yung nilalahat natin, di ba? Hindi naman lahat ng pinklawan, let's say, matatawag natin na 80-80. Di ba? Hindi naman din. Ang binabatikos natin ay yung choice nila. Na in spite of all the evidence, in spite of the, kumbaga, it's their tendency to disregard the lived experience of 40% of the electorate. Manong Chavit declares full support for President Sara Zimmerman Duterte po. Matagal na po niyan sinasabi yan, di ba? O, ngayon na lang officially. Sabi ni Dancing Gina, sabi daw ni Sen Migs, hurt siya sa DDS senators dahil they betrayed him when they chose Cheese. I think understandable kasi kapwa DDS sila, pero they chose Cheese as Senate leader. Di ko gets.
I'm pretty sure that Senator Migs understands that there are reasons other than the alignment of DDS sa Senate kung bakit si Cheese yung nanalo bilang presidente. Pero tignan ninyo, hindi ba si Cheese din yung talagang naasahan natin nung 19th Congress kung kaya't na sumunod at inintay yung desisyon ng Korte Suprema? So, hi Miss Grace, sabi ni Miss Grace. Super arrogant and over-righteous. Yun. Sabi ni Shi, kinausap ako dati ng boss ko na UP Prof. Bakit gusto ko ang Duterte? Sabi ko, gusto ko yung drug war talaga. Ayaw daw kasi nila ng patayan. Sabi ko, ang mga adik, either ikaw o sila ang mamamatay, unahan lang. Yan, lived experience ang tawag dyan. People who, yung nabubuli o nateterrorize ng mga adik sa paligid nila, lalo na sinasabi nila ang war on drugs, anti-poor daw. Aba, saan nanggagaling yung mga adik? Hindi lang naman dun sa mga sa mga exclusive spots na kung saan tumitira yung mga mayayaman, di ba? Sa mga slum areas, meron din. Sa akin naman, sabi ni Chris, tinawag akong bobong DDS. Ayun, reply ko sa LinkedIn ko na pa Eddie Wow, Senior Project Manager na Professional Engineer ba